pwede dito magpupunta dito. Saan ba ako? Ay, hindi ko yung alam apply. Alam mo yun? So dapat, do your research. Hello? Do your research. Guys, ulitin ko lang. Singapore. Ano maganda sa Singapore? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung Singapore. Malapit ang Indonesia. Malapit ang Thailand. Malapit ang Brunei. Malapit ang Malaysia. Ano pa malalapit? Vietnam. Hong Kong. Cambodia. Cambodia? Cambodia. Myanmar. Former Burma, di ba? Now listen guys, listen. Of all these countries, ang maraming Pinoy, Indonesia. Yes or no? Brunei, maraming Indonesia. Malaysia, maraming Pilipino. Sorry Indonesia, Brunei, Malaysia, maraming mga Pinoy. I'm sure sa Thailand, meron din, Vietnam, Cambodia, meron din. But let's just talk about muna itong tatlong bansa. Anong point ko mga kaibigan? Ang Singapore, tatawid ka lang ng border, Malaysia ka na. Brunei, kailangan mo yata mag-aeroplano dito. Pero malapit lang din yan. Indonesia, yan sa kabila. Di ba sa Johor Bahru? Sa Johor Bahru. Now, Malaysia yun. Oo nga, sabihin, sa Johor Bahru, Malaysia yun, sa kabila, Batam. Now, what's my point? When I say melting pot, dito ka magsimula sa Singapore. And from Singapore, you can grow your business elsewhere. But you cannot grow your business elsewhere kung dito sa Singapore, hindi ka pa handa. Hindi ka makakalabas, mga kaibigan, mga pag-network sa ibang bansa, kung dito pala, wala kang alam. Yun, no? Nag-gets nyo? Mga kaibigan, kritik ko. When I say about mentality, yung IQ, not just the IQ itself, dapat you have to be strong. You have to be strong. In a sense na pag ikaw pinasok mo to, dapat utak mo, negosyante ka na. It doesn't matter kung empleyado ka. It doesn't matter kung ikaw estudyante. It doesn't matter kung ikaw, mga kaibigan, walang trabaho, unemployed. Tanda mo, pag nag-royal ka, negosyante ka na. 8 to 5. 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, empleyado ka. 8 to 5, mga kaibigan, estudyante ka. 8 to 5, mga kaibigan, tambay ka lang. Pero after office hours, boom, negosyante ka na. Dapat iba't ibang personalidad mo dito. Parang ako, pag ako nasa Royal, Vice President ako. Pag ako nasa Royal, boss ako ng opisina ko. Pag ako nasa Royal, mga kaibigan, head ako ng marketing department. Pero pag nasa bahay ako, yes, wife. Under Tisaya ako, di ba? Hindi, joke lang. But you know what I'm trying to say? Yes or no? In the Philippines, I have different jobs. In the morning, mga kaibigan, I'm a general manager of a building sa Divisoria. But it's our family business. Even before Royal, nandun na po ako doon. As a family business mo namin yun. I work there as a general manager. Pag nandun po ako, general manager ako doon. Hindi ako Royal doon. But when I go to Royal na ako. Hindi na ako general manager ngayon. But when I go home, I am a husband. Hindi general manager, hindi Royal. Yes, wife ako noon. Nagagets nyo? So, I'm a person with different hats, different personality, with different roles. Dapat ang mindset natin, ganun din. Pag nasa work ka, work yun. But when you're in Royal, kalimutan mo yung work mo. Kalimutan mo yung pagkatao mo doon. Kasi bakit? Hindi ka na doon. Nasa Royal ka naman ngayon. Yes! Kaya sabihin mo sa katabi mo, negosyante ka na. Negosyante ka na! Sa kabila, negosyante ka na. Negosyante ka na! At dahil negosyante ka, mga kaibigan, at dahil negosyante ka, dapat mo negosyante. Dapat ang galaw mo negosyante. Dapat the way you talk, negosyante. The way you dress, dapat negosyante. At the way you spend, dapat ang negosyante. Amoy yung katabi mo. Amoy negosyante mo yan. May pawis. O ang tsakaki. Joke lang, di ba? But, guys, you have to remember, we are all businessmen now. And as a businessman, you have to learn your business. And I want all of you to have a good learning attitude. Aralin mo itong negosyo. Hindi pwede mo sabihin na, Sir, narinig ko na yan. Sir, alam ko na yan. Hindi pwedeng ganun. Kasi bakit? Kasi iniisip mo ganun, paano mo sinasabing lahat, alam mo na. Pero tanda mo, kung alam mo na lahat yan, dapat wala ka dyan ngayon. Hello? Yes. Guys, ulitin ko. Marunong na ba kayo mag-RBP? Yes.
Sino dito yung hindi pa marunong? Yung wala akong alam, wala akong silbi. Yan, yan. Sino dito hindi pa marunong mag one-on-one RBP? Taas ang kamay. Sige, okay ba yan? Taas ang kamay. Kasi yung kami hindi. Okay. Good. Okay lang yan, okay lang yan. Pero tanong, sa mga hindi pa marunong, do you want to learn how to do it? Yes! You want to learn? Yes! First things first, listen. First things first. Ang una yung kailangan gawin, makabisado niyo yung RBP. Huwag niyo muna isipin, sir, bakit hindi ma-convince? Kalimutan mo muna yun. Una, first step, kailangan kabisado mo siya. O sinabing kabisado mo siya, pag balik ka rin ng marketing plan, alam mo ipaliwanag. Magsimula sa gitna, kayang ayusin yun para magdire-diretso yung pag-explain mo. Ganun dapat. Sir, paano namin gagawin yun? Di ba may sinasabing learn, may sinasabi tayo na attend the RBP 5 times in 2 weeks. Narinig niyo na ba yun? Ang tanong ko, sir, bakit 5 times? Bakit hindi 6 times? Bakit hindi 7 times? Why 5 times? Attend RBP 5 times. RBP 5 times. Ang question ko is this, bakit 5 times? Bakit hindi 6? Bakit hindi 7? Bakit hindi 10? Bakit hindi 2 times? Bakit hindi 3 times? Bakit 5 times? Di ba naisip yun? Oh,